Ibinayad si Calista ng kanyang sugalerang tiyahin sa isang bilyonaryo. Ulila na siya, habang ang kanyang dalawang kapatid ay nasa tiyahin pa rin niya na iwan. Dahil sa malakas nitong pagsusugal, ay malaki ang naging utang nito kay Mateo. Hindi niya alam ang pakay nito kung bakit mas pinili nitong siya na lang ang gawing kabayaran. Ngunit isa lang ang ipinangako ni Calista sa kanyang sarili. Ito ay ang makagawa ng paraan para makatakas at makuha ang dalawa niyang nakababatang kapatid sa malupit nilang tiyahin. Handang gawin ni Calista ang lahat. Pero paano kung sa araw ng pagtakas niya ay malaman niyang madilim na nakaraan ni Mateo at magdalawang isip siya na iwan ito? Gail, pakabait kayong dalawa. Alam naman ninyong iba ang pakikitungo ni Tia sa atin, kaya wag sanang pasaway. Umagang-umagay ito ang bili ni Calista sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Maaga na naman kasi siyang maghahanap buhay upang masuportahan ang mga ito. Tindera siya sa palengke at hapon na ang kanyang uwi. Binibilin rin niya ang mga ito sa kapitbahay nila dahil natatakot siyang baka saktan ito ng kanyang tiya. Kaya nakikisuyo siya na tignan-tignan ang mga ito. Opo ate, hindi po kami magiging pasaway. Sagot ni Gail sa kanya. Ikaw Gary, bakit hindi ka kumikibo dyan? Baling niya sa mas bata kay Gail, ang pinakabunso nila. Kasi ayaw kong iniiwan mo kami ate. Masama ang loob nito. Kahit naman anong gawin natin, sinasaktan pa rin niya tayo. Hindi ba tayo mahal ni Tia? Akala ko ba kapatid siya ni Mama? Napabuntong hininga siya bago pumantay kay Gary. Hindi ko rin alam kung bakit ibang trato niya sa atin, Gary. Pero sana maging malakas kayo kagaya ko. Pwede ba yon, Gary? Gail? Pakiusap niya sa mga ito. Narinig ko si Tia kagabi. May kausap siyang lalaki. At ang sabi, baka ibibigay na niya kami sa masamang tao. Nangingilid ang luha ni Calista nang yakapin si Gary. Sino bang nagsabi sa'yo na ibibigay na kayo? Hindi mangyayari ang bagay na yon. Naiintindihan mo ba? Hanggat nandito ko, hindi ko kayo pababayaan. Bakit po kasi hindi na lang tayo umalis? Iwan na lang natin si Tia dito. Lumuluha ang kanyang mga kapatid. Gusto man ni Calista, hindi pa talaga nila kakayanin ang magbukod. Wala pa siyang sapat na ipon. Wala rin siyang trabaho na agad mapapasukan at baka magutom lang ang mga kapatid niya. Kaya nga kahit anong pagtitiis na lang ang ginagawa niya, makaraos lang sila sa araw-araw. Tahan na, tama na ang iyak at tama na ang pagtatanong. Sana maintindihan ninyo si ate na hindi pa talaga kaya. Sige na, pasok na kayo, maging mabait kayo. Bilin niya bago kinuha na ang bag niya at lumabas na. Nakatanaw lang ang dalawa sa kanya. Hindi na niya nilingon pa ang mga ito at agad na sumakay ng tricycle. Maghapon siyang nasa palengke at bago umuwi ay may binili muna siyang merienda para sa dalawa. Masaya niyang binabaybay ang daan pa uwi sa kanila nang makakita siya ng magarang kotse na nakaparada sa labas ng bahay ng kanyang tiyahin. Pagpasok niya ay nakita niyang inilalabas na rin ang mga damit niya, habang ang dalawang kapatid niya naman ay nag-iiyakan. Tiya, ano pong nangyayari? Kinakabahan niyang tanong. Ang dalawa naman niyang kapatid ay agad na yumakap sa kanya. Siya ang tinutukoy ko sa amo mo. Sige na, kunin mo na mga gamit niya at umalis na kayo. Napakunot ang noon niya. Tia, ano po ba ang ginagawa niyo? Wala na akong ibang pagpipilian, Calista. Ikaw ang kabayaran sa 10 milyong utang ko, kaya pagsilbihan mo siya ng mabuti. Huwag mo akong ipapahiya. Naiintindihan mo ba? Ate! Sigaw ni Gail at Gary sa kanya habang pumapalahaw ng iyak. Tia, ang mga kapatid ko po, paano na sila? Hindi po pwede ang gusto mo, Tia. Ngunit matigas ang loob ng kanyang tiyahin at ito pa mismo ang kumaladkad sa kanya patungo sa kotse. Mugto ang mata ni Calista hanggang sa makarating sila sa isang malaking bahay. Nakakatakot din ang bahay na iyon, na animoy abandonado at walang sigla. Napabuntong hininga ang driver bago siya pinagbuksan ng pinto. Pasensya ka na, sumusunod lang din ako sa utos ni Sir Mateo. Ikinalulungkot ko ang ginawa ng malupit mong tiyahin.
Pero maging ako'y walang magagawa kung yun ang naging kasunduan nila ni Sir. Manong, hindi ako galit sa'yo. Ang totoo, galit ako sa sarili ko dahil wala akong magawa. Pinahid ni Calista ang kanyang luha. Wala na po akong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran kong ito. Dagdag pa niya. Napailing na lang ang driver bago siya sinamahan patungo sa loob. Isang lalaki ang sumalubong sa kanila. Siya agad ang puntirya ng mga mata nito. At sinalubong naman niya ang titig ni Mateo. Galing ka sa iyak? Pansin agad nito. Magiging madali lang naman ang lahat, kaya hindi mo kailangang matakot, Calista. Alam na nito ang pangalan niya. Malamang nasabi na ito ng kanyang tiyahin. Mawalang galang na, pero bakit ako ang kailangang magbayad ng 10 milyon? Eh hindi naman ako ang umutang sa'yo. Nilakasan na ni Calista ang kanyang loob. Natawa ito bago sumagot. Pasalamat ka nga at ikaw ang kabayaran, imbes na buhay ng tiyahin mo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Maaari na ba talagang humantong sa ganoon kung hindi siyang nasa harapan nito ngayon? May 2 akong kapatid na kailangan ng kalinga at suporta ko. Lumambot ang ekspresyon ni Calista. Pinipigilan niya ang kanyang luha. Hindi nila alam kung paano mabuhay sa mundo sa edad nila. Hindi ko na problema iyon, Calista. Tinalikuran na siya nito. Sumunod ka. May mga ibibilin ako sa pananatili mo sa poder ko. Walang imik siyang sumunod. Dito ka sa silid ko matutulog. Alam mo naman siguro kung bakit. Ang katawan niya ang kabayaran? Bakit hindi mo na lang ako galawin ng 1 beses tapos ay... Tingin mo, sapat na iyon para sa 10 milyon? Natawa ito. Napakaswerte naman ang tiyahin mo kung ganun. Kailangan mong magsilbi sa akin. Ako lang ang makakapagsabi kung maaari ka na bang umalis. Pero sa ngayon, kailangan ko ng kasama dito. At bilang lalaki, may pangangailangan ako. Masahol ka pa sa demonyo. Ito ang madiing wika ni Calista habang nakatitig kay Mateo. Sabi rin nila, hindi lang ikaw nagsabi sa akin yan. May trabaho ako, kaya kailangan mong maghanda ng almusal, tanghalian at dinner. Depende kung uuwi ako. Sasabihan kita. Bakit hindi ka nalang kumuha ng katulong mo at babaeng maaari mong galawin, hayop ka? Galit na galit niya itong tinitigan. Sayang naman ang 10 milyon ko. Ngayong nandito ka na, sumunod ka sa mga gusto ko. Bukas na bukas, magsimula ka na sa trabaho mo. Hahayaan na lang muna kitang magpahinga sa ngayon. Iniwan na siya nito. Napahilot si Calista sa kanyang sentido. Gusto niyang umiyak at magwala, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili na gawin iyon. Wala rin naman kasing maidudulot ang palagi niyang pag-iyak. Kaya naman tinapangan ni Calista ang loob niya at umisip ng paraan kung paano siya makakatakas. Sinuri at pinag-aralan lahat ni Calista ang bawat sulok. Nais niyang malaman kung paano ba siya makakatakas sa impyernong kinalalagyan niya. Hindi ka pa ba matutulog? Kamuntik na siyang mapasigaw nang biglang sumulpot si Mateo. Baritono ang boses nito at sakto lang ang tangkad, habang ang katawan nito ay masasabi niyang matipuno. Nasampal ni Calista ang kanyang pisngi dahil napagtanto niyang nakatitig na pala siya kay Mateo. Hindi pa ako inaantok. Palusot niya. Ikaw, bakit ayaw mo pang matulog? Paniguradong may pasok ka bukas. Balik niyang tanong kay Mateo. Sumilay ang ngiti sa labi nito. Ngunit kakaibang ngiti. Tingin mo ba, magagawa mo akong matakasan? Isipin mong mabuti kung paano at siguraduhin mo lang na hindi kita mahuhuli, Calista. Dahil oras na mahuli kita, hindi mo magugustuhan ang parusang ipapataw ko. Banta ni Mateo sa kanya na nakapagpakaba sa kanya ng matindi. Pinilit itago ni Calista ang kaba. Bakit naman ako tatakas? May magagawa ba ang pagtakas ko? Maging mabait ka lang, Calista, at walang magiging problema. Hinaplos nito ang kanyang muka, pababa sa kanyang labi. I can't wait to taste you, Calista. Bulong pa nito bago siya iniwanan ng halik sa kanyang liig. Malibog. Bulong niya bago ito inirapan. Nakatalikod na ito kaya hindi na siya nito narinig pa.
Ilang sandali pa ay pumasok na siya sa silid nila. Tahimik siya at hindi gumagalaw. May unan din siyang inilagay bilang pagitan sa kanilang dalawa. "This is just for tonight, Calista." Hindi ka makatarungan. Walang emosyong sambit niya. Sa mundong to, hindi talaga makatarungan ng tao. Dapat maging thankful ka pa dahil sa isang malaking bahay ka nakatira at kumakain ng masarap. Pagak siyang tumawa. Hindi ko kailangan ng lahat ng to. Walang kwenta ang lahat kung hindi ko kasama ang mga kapatid ko. Nangingilid ang kanyang luha. Kumusta na kaya ang mga ito? Paniguradong hanggang ngayon, umiiyak pa rin ang mga ito. Kung hahayaan mo lang ako na makasama sila dito, kahit anong gawin mo, ayos lang sa akin, Mateo. Masasanay ka rin gaya ko. Tanging sagot nito. Tinalikuran niya ito. Napakasama mo para parusahan kami ng ganito. Tuluyang pumatak ang mga luhang pinipigilan niya. Maaga siyang nag-asikaso sa kusina at sinunod ang bili ni Mateo. Kasalukuyang nagbibihi si Mateo. Positibo si Calista na magagawa niyang makatakas dahil wala si Mateo mamaya. Kahit napabantayan pa siya nito ay magagawa pa rin niya. Pipilitin niyang magawang makabalik sa kanyang mga kapatid at muli ay makakasama na niya ang mga ito. Tulad ng bilin ko, Calista, hindi mo magugustuhan ang parusang gagawin ko. Tignan ko kung makatakas ka sa 3 bantay mo. Napasulyap siya sa 3 lalaking malalaki ang katawan. Hindi siya pwedeng lumabas ng silid. Oras na makatakas si Calista. Buhay ninyo ang kapalit. Ito ang mahigpit na bili ni Mateo sa kanya. Tulad ng bili ni Mateo, ay nasa silid lang siya ngayon. Nakasarado din ang pinto, habang sa bintana naman ay hindi pa rin siya makakaraan. Bukod sa mataas ito, ay may bantay din sa labas. Nangungulit ba? Walang emosyong tanong ni Mateo sa bantay ni Calista na palagi niyang tinatawag. Hindi naman po, Sir Mateo. Sa ngayon tahimik lang po siya. Good. Kapag gusto ng pagkain, ibigay ninyo. Kapag may mga gagawin siya, hayaan ninyo. Basta palaging nakatuon sa kanyang tingin. Yes, sir. Ibinaba na ni Mateo ang tawag at muling nag-focus sa mga papers na nasa table niya. Bakit nga ba nag-offer siya sa tiya nito na si Calista na lang ang maging kabayaran, imbes na ipabalik niya ang perang inutang nito? Napangalumbaba si Mateo. Oo nga pala, nais niya ng babaeng maaari niyang magalaw. Malinis na babae at hindi pa nalalawayan ng kahit na sino. Maarte si Mateo at hindi basta nakikipagsiping sa kahit na sino. Hindi siya pwedeng magkasakit dahil walang ibang mag-handle ng kumpanya na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Siya na lang kasi ang tanging sisinop at mag-aasikaso sa mga naiwan ng magulang niya. Bata pa lang si Mateo, wala na siyang magulang dahil sa aksidente. Ang kanyang lola at lolo naman ay namatay na sa katandaan, habang ang mga pinsan at iba pa nilang kamag-anak ay malayo. Kaya bata pa lamang si Mateo ay independent na siya at sanay na siyang mag-isa. Wala rin siyang pinagkakatiwalaan na ibang tao bukod sa sarili niya. Sir, si Ma'am Abby po nasa labas po. Gusto daw po kayong makausap. May appointment ba siya? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Wala po. Wala naman pala, so anong dapat gawin? Hindi ka bago sa trabaho mo. Agad itong napaiwas ng tingin sa sobrang takot. Sorry sir, sige po, agad ko pong ipapaliwanag ang rules. Ngunit ilang sandali pa'y nakarinig na siya ng malakas na sigaw. Napataas ang kanyang kilay at tumayo. Nakita niya si Abby na namumula sa galit, habang ang sekretarya niya ay umiiyak. Sige na, ako na ang bahala dito. Umalis na ang sekretarya niya. Hindi porket kilala ko ang ama mo, ay pwede ka nang mag-eskandalo sa kumpanya ko. You know the rules. You need an appointment para makausap ako. Busy akong tao, Abby. Bakit kailangan ko pa nun? Parang wala tayong pinagsamahan sa pananalita mo eh. Pinagbigyan lang kita, Abby. It's just a one-night stand. Napangisi si Mateo. At hindi ko na kailangan ng service mo, Abby. Kaya bago ko pa sabihin sa ama mo ang mga ginagawa mong gulo dito, umalis ka na. Utos niya. No, gusto kita, Mateo. Sinabi ko yan sa'yo una pa lang. Bakit hindi mo ako subukan?
I mean, let's have a date. Kaya kong alagaan ka at mahalin. I will do anything for you. Nakakaawa ka. Nakulong ka sa isang gabing pinagsaluhan natin. Ni hindi nga ako nag-enjoy that night. Alam mo, kailangan mong masanay na hindi lahat permanente. Mateo, hindi kita iiwan. Hindi ka na ulit mag-iisa. Tinaliman niya ng tingin si Abby. Dinuro niya ito. At sinong nagsabi sa iyo na kailangan ko ng taong mananatili sa tabi ko? Umalis ka na, bago pa ako makalimot na anak ka ni Ramon. Mariing utos wika niya. Gusto kong maglinis, bawal din ba? Yamot na tanong ni Calista sa mga ito. Pwede naman, kaya lang bantay sarado ka pa rin, sabi ni Sir. Sige na, maglinis ka na. Sagot ng isa sa mga tagapagbantay niya. Inirapan niya ito at hindi na pinansin. Ginawa niya ang mga kailangan niyang gawin. Sa ngayon, hindi pa talaga niya makakayang tumakas. Kailangan niya ng maayos na plano. At dapat malinlang niya ang mga ito. Ngunit kailangan niya munang pag-aralan ang mga kilos niya. Itinuon na lang ni Calista ang atensyon niya sa paglilinis. Napansin niyang walang masyadong dating ang dining area. Kaya naman sinubukan niya maghanap ng may cover sa table. Inayos rin niya ang kitchen kaya may buhay na ang kusina. Hindi tulad kanina na para bang may patay dahil sa mga disenyo. Hapon na kaya nag-asikaso na siya sa dinner. Dahil alam niya ang gutom si Mateo pag uwi nito. Habang niluluto niya ang paboritong ulam ni Gil at Gary, ay muling nanumbalik ang lungkot ni Calista. Kung hinayaan lang sana siya ni Mateo na gumamit ng cellphone. Ngunit kahit cellphone niya ay hindi nito ibinigay. What is ulam for tonight? Napalingon siya sa kanyang likod. Nakauwi na pala si Mateo at mukhang kanina pa siya nito pinagmamasdan. Sinigang na hipon. Matamlay niyang sagot. Tawagin mo na lamang ako kapag tapos na. Hindi na siya kumibo. Nga pala, inayos mo ang disenyo ng dining at kitchen? Hindi mo ba gusto? Sige, aayusin ko na lang bukas at ibabalik sa... Hindi siya nito pinatapos. I didn't say that. Hindi lang ako sanay na naiba. Wala din naman akong pake kung anong maging ayos ng bahay. Tumalikod na si Mateo sa kanya. Ganyan nga, Calista, maging mabait ka lang. Baka isang araw pagising mo, payagan na kitang makauwi. Kahit na 10 milyon pa ang halaga mo, hindi pa rin ikaw ang taong magiging permanente sa buhay ko. Nasiyahan si Calista sa kanyang narinig. Ibig bang sabihin, pagsasawaan lang siya ni Mateo? Isang pag-asa ang sumilay na talaga namang nakapagpasaya kay Calista. Mga ilang buwan lang siguro ang kailangan niyang hintayin para manawa ito at hayaan na siya. Ngunit tuloy pa rin ang plano niyang tumakas dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang mga kapatid. Hindi na siya makakapaghintay kung kailan magsasawa si Mateo. Inaapi ng tiyahin niya si Gil at Gary, kaya bawat araw ay mahalaga sa kanya. Tahimik silang kumakain ng dinner. Inaasahan na rin ni Calista na ngayon na ang araw na gagalawin siya ni Mateo. Kaya naman inihahanda na niya ang kanyang sarili. Kaunti lang din ang nakain niya dahil wala siyang gana. Hindi niya magawang mag-enjoy sa pagkain dahil nai-imagine niya ang hirap na dinaranas ng kanyang dalawang kapatid sa ngayon. Inubos na lamang ni Mateo ang beer na iniinom niya bago pumasok na sa kanyang silid. Inabutan niya si Calista na nakaupo lang sa kama. Nilapitan niya ito. Hindi na siya nagsayang pa ng segundo dahil inihiga niya ito at agad na inibabawan. Hindi ito kumikibo at hinahayaan lamang siya. Lumalim ng lumalim ang lahat hanggang sa mapansin niyang nasaktan ito nang ipasok niya ang kanyang alaga sa ibabang parte nito. Alam niyang ito ang unang beses ni Calista, kaya naman dinahan-dahan lamang niya. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Natigilan siya sa paggalaw dahil sa sinabi ni Calista. Ang araw na kinuha ng demonyo ang kainosentihan ko. Buong buhay ko, kamumuhian kita, Mateo. Masakit ang katawan ni Calista. Expected na niya na ganito ang mararamdaman sa unang pagtatalik nila ni Mateo. Dahil nga sa si Mateo ang unang lalaking gumalaw sa kanya, ay normal na makaramdam siya ng kirot at paghapdi ng kanyang pekchay, lalo na kapag umiihi siya. Dumito ka na lang muna sa silid at ipahinga ang katawan mo. Napasulyap siya kay Mateo na nakabihis na. Kaya ko namang kumilos,
Hindi ako baldado, Mateo. Nagalaw mo lang ako, kaya walang dahilan para mag-inarte ako. Sinabi kong magpahinga ka. Walang emosyong wika nito bago siya tinitigan. Ako na ang magluluto ng dinner mamaya, kaya sundin mo na lang ang sinabi ko. Hindi na lamang siya kumibo. Inirapan na lamang niya si Mateo at iniwas ang kanyang tingin. Umalis na si Mateo dahil hindi siya maaaring mahuli sa meeting. Pinabantayan pa rin niya ito sa mga tauhan niya. Manong, maaga mo akong sunduin mamaya. Opo, sir. Agad siyang dumiretso sa office nang makarating siya sa kumpanya. Sinalubong naman siya ng kanyang sekretarya. Good morning, sir. Sige nga, sabihin mo, anong maganda sa umaga? Agad na naglaho ang ngiti nito at napalitan ng kaba. Hanggang ngayon pala, kinakabahan ka pa rin sa akin. Tanong pa niya bago napangisi. 2 taon na kitang sekretarya. Dapat masanay ka na sa ugali ko. Ayaw ko lang pong nagagalit ka, sir. Natatakot nitong tanong. Hindi na siya kumibo pa. Ilang minuto muna siyang naupo bago nagdesisyong tumayo na upang pumunta sa meeting. Nandoon na silang lahat. Ayaw kong may late. Kilala mo ko. Wika pa niya sa kanyang sekretarya. Make sure na kumpleto na para makapag-start na. Utos niya na agad naman itong sinunod. Wala sa meeting ang focus ni Mateo. Bigla na lang kasing si Calista ang naging laman ng isipan niya habang nasa meeting siya. Iniisip niya kung hindi na ba nito iniinda ang masela nitong parte. Stop talking. Putol niya sa nagsasalita sa harapan nila. Sir? Kabadong-kabado ito. Sir, may mali po ba sa mga reports ko? Pasensya na, sir. Aayusin ko lang. Hindi na niya ito pinatapos. Walang mali. Binasa ko na rin naman bago mo pa i-report sa akin. Hindi lang maganda ang pakiramdam ko today. Pwede bang sa ibang araw na lang? Nakahinga ito ng maluwag. Sure, sir. Pahinga ka na po. Tumango lang siya bago tumayo na at lumabas. Nakabuntot naman sa kanya ang kanyang sekretarya. Maaga akong mag-out today. You too. Hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya uuwi na ako. Ito ang naging palusot niya sa lahat. Kahit na ang totoo, ay nais lang niyang malaman kung ano ba ang ginagawa ni Calista sa mga oras na ito. Inabutan niya itong naglilinis kaya naman napairap siya. Hindi ka talaga marunong sumunod sa utos? Nagulat pa ito nang makita siya. Ang aga mo? Gulat nitong tanong. Akala ko... Pinutol niya agad ito. Ayos na ba ang petsay mo? Kita niyang namutla ang mukha ni Calista at mukhang awkward para kay Calista na pag-usapan ng pribadong bagay na ginawa niya. Ano bang pake mo? Halata namang hindi ka marunong magmalasakit, kaya bakit mo pa kailangang malaman? Pagsusungit nito nang inisihan lang niya. Mukhang ayos ka naman na. Iniwan na niya ito at dumiretso siya sa kanyang silid. Pinalipas na muna ni Calista ang inis niya kay Mateo. Balak na sana niyang magluto para sa dinner, nang abutan niya itong nagluluto na. Akala ko tumakas ka na eh. Natawa pa ito. Maupo ka na, malapit na itong maluto. Utos pa ni Mateo. Paano ako makakatakas? Daig ko pa ang preso kung pabantayan mo. Huwag kang mag-alala, makakatakas din ako, Mateo. Wala akong planong magtagal dito. Matapang niyang sagot. At kung mabibigyan lamang ako ng isang pagkakataon para layuan ka, ay hindi ako magdadalawang isip na iwan kang demonyo ka. Sana lang magtagumpay ka, Calista. Dahil sa ginagawa mo, mas matatagalan ka dito. Hindi mo maintindihan na may katapusan din naman ang sitwasyon mong ito. Pero dahil yan pala ang plano mo, kakaiba ang ngiting ibinigay nito. Tingin ko, magiging exciting to. Mas gusto kong makipaglaro muna bago ka pakawalan. Hindi laro ang lahat, Mateo. Sambit ni Calista. May buhay ako. May mga kapatid ako. Ako na lang ang inaasahan nilang dalawa. Hindi na siya nito sinagot. Habang kumakain ng dinner ay patuloy sa pag-agos ang luha ni Calista. Walang magagawa ang pagluha mo, Calista. Ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Kaya kong tiisin ang lahat ng pahirap. Huwag lang ang mawalay sa mga kapatid ko. Kinaya kong mag-isa, kaya paniguradong kaya mo rin. Kailangan mo lang subukan na imulat ang mata mo. Hindi lang ikaw ang nakakaranas na maiwan. Hindi lang ikaw ang nasaktan.
Namatayan din kami ng mga magulang at nagsumikap ako, masuportahan lang ang mga kapatid ko. Daig ko pa ang manok kong kumayod, samantalang ikaw, kahit naulila ka, hindi ka nakaranas ng hirap, Mateo. Matalim ang titig ni Calista. Sana maisip mong bata lang sila na kailangan ng kalinga at pagmamahal. Tingin mo, hindi ko kailangan nun, Calista? Bata rin ako. Kailangan ko rin ng kalinga at pagmamahal, pero walang nagbigay sa akin. Nasanay na lang akong mag-isa kasi wala akong ibang choice. Napaka-self-centered mong tao ka. Imulat mo ang mata mo, Mateo. Huwag mong suluhin lahat ng problema kasi hindi lang ikaw ang nakaranas ng sakit. Tang-ina ka. Malutong na mura ang inabot ni Mateo sa kanya. Hindi mo mabibilog ang utak ko, babae. Padabog na tumayo si Calista. Hindi pa tapos ang dinner. Maupo ka. Ngunit matigas ang loob ni Calista. Kaya naman iniwan niya si Mateo at nagtungo na sa silid. Hindi siya umiyak. Hindi siya iiyak lang ulit. Kailangan niyang makatakas. Dapat siyang makatakas at ire-report niya si Mateo sa mga pulis. Napabuntong hininga siya. Dahil wala siyang magawa ay sinubukan niyang maghanap-hanap sa kwarto ni Mateo. Kung may mga duplicate na susi ba itong naitatabi. Sa ilalim ng kama ay may nakita siyang isang box. Agad niya itong kinuha sa pag-asang susi ang laman nito. Ngunit hindi pala susi, kundi mga sulat. Agad niyang nilak ang pinto ng kwarto bago ito tinignan. Sulat mula sa batang Mateo ang nilalaman. Dear Mom, ito ang panimula ng unang sulat na hawak niya. Bakit sinasaktan ako ni Dad? Hindi ba niya ako mahal? Hindi pa niya natatapos ang pagbabasa ay kumatok na si Mateo. Kaya agad niya itong ibinalik sa ilalim ng kama. Hindi ka dapat naglalak ng pinto. Agad na bungad ni Mateo nang buksan niya ang pinto. Hindi siya kumibo. Ituloy na natin ang pagkain, Calista. Sayang ang niluto ko. Agad siyang tumango at hindi na nakipag-away pa. Curious pa rin siya sa mga sulat at nais niya itong basahin. Ngunit hindi pa sa ngayon. Dapat ay wala si Mateo kapag binasa niya ang mga yun. Mukhang matagal na itong nakatago dahil puro alikabok na rin. Kumain ka ng maayos dahil hindi ko naman nais na magutom ka. Sinunod na lamang niya ito. Kahit na ang totoo ay wala naman sa pagkain ang focus niya. Sinusubukan ni Calista na alamin ang dahilan kung bakit sobrang tigas na ng puso ni Mateo para sa lahat. Bukas mo na lamang ligpitin ang mga yan. Gusto kong magpahinga na tayo. Hindi na siya nakipag-away pa dito o tumutol. Sa ngayon, pinagbigyan na muna niya si Mateo upang hindi na sila magsigawan na naman. Kahit ngayong gabi lang ay nais niyang matahimik. Kinabukasan ay maagang umalis si Mateo. Kaya naman may pagkakataon na siyang mabasa ang mga liham. Bro, bakit ka napunta dito ng ganito kaaga? Hindi siya inaasahan ng kanyang kinakapatid na si Gordon. May club ito sa hindi kalayuan sa kumpanya niya. Ngunit hindi naman siya madalas tumambay dito kaya bihira lang silang magkita. Galing ako sa puntod ng parents ko. Hindi ito kumibo at agad na naglabas ng maiinom. Ganun pa rin. Galit na galit pa rin ako sa kanila kahit na ang tagal na nilang wala. Alam kong hindi ka tumatanggap ng opinyon pero baka naman ang susi sa sakit na nararamdaman mo ay ang patawarin sila. Huwag mo sana akong suntukin. Inirapan niya si Gordon. Paano ko patatawarin ang mga taong hindi naman humingi ng tawad sa akin, Gordon? Walang emosyong tanong niya. I don't know, pero baka lang. Gusto mong masuntok? Yamot niyang tanong. Sabi ko, inom na lang tayo. Ngunit kulang may idadaldal na naman ito. Nga pala, nalaman kong may babae kang kasama sa bahay mo. Kamusta naman? Ilang taon na rin nung nag-entertain ka ng babae. Pero walang tumatagal sa'yo, bro. Araw lang ang tinatagal nila at sobrang pihikan mo pa. Kaya naman, paanong ang babaeng nasa bahay mo ay tumagal ng 1 linggo? Ginayuma ka ba? Hindi kumpleto ang details na nasagap mo sa driver ko? Natawa siya. She's my maid. 10 milyon ang pinakawalan kong pera para sa sugalera niyang tiyahin. Kaya siya ang naging kapalit. At bilang lalaki, may pangangailangan din ako. 10 milyon na hindi naman siyang may utang? Unfair naman masyado, bro. Wala naman talagang patas sa mundong ito, Gordon. Naparami ng inom si Mateo.
Kapag dumadalaw siya sa kanyang mga magulang, ay bumabalik lang ang sakit na pinaranas ng mga ito. Lasing na lasing si Mateo nang ihatid ng kanyang kinakapatid na si Gordon. Tumambad kay Calista si Mateo na inaalalayan ng isang lalaki. Sino ho sila? Takang tanong niya. Kinakapatid niya ako. My name is Gordon. Pasensya ka na, Calista. Naparami ang inom ni Mateo. Masama na naman kasi ang loob eh. Inakyat na ito ni Gordon sa silid nila. Wala akong masasabi sa iyo na kahit na ano. Dahil nasisiguro kong papatayin ako ni Mateo kapag nagsalita ako. Mauna na ako, Calista. Paalam nito. Hinatid lang niya ito ng tingin at nang makaalis na ito, ay agad niyang binalikan si Mateo sa silid. Masuyong pinagmasdan ni Calista si Mateo. Walang bodyguard na nagbabantay, kaya pwedeng-pwede na siyang umalis at takasan nito. Maaari na niyang makasama ang kanyang mga kapatid. Pasensya na, kailangan ko lang talagang. Napadaing ito, kaya natigilan si Calista sa kanyang sinasabi. Don't hurt me, Dad. Pakiusap, huwag mong gawin sa akin to. Mommy, nagugutom na po ko. May kirot sa puso ni Calista habang nakatitig siya kay Mateo. Pigil na pigil ang kanyang luha. Hindi dapat niya kinakaawaan ng taong kumuha sa puri niya at nagparamdam ng impyerno sa kanya. Ngunit bakit hindi pa rin niya magawa? Dahil ba naiintindihan niya si Mateo? Ang sinapit niya sa piling ng kanyang tiyahin ay walang-wala kumpara sa sinapit ni Mateo sa kamay mismo ng mga magulang nito. Imbes na ang mga ito ang nagbibigay ng pagmamahal at mag-aaruga kay Mateo, ay sila pa mismo ang nagpahirap. Nabasa ni Calista ang mga liham kung paano humingi ng tulong si Mateo at ipagdasal na sana'y isang araw, matauhan na ang mga magulang niya at mahalin na siya ng mga ito. Masahol pa sa hayop ang trato ng mga ito sa kanya. Dinudurog ang puso ni Calista habang binabasa ang liham ni Mateo patungkol sa mga pangarap niya. Ikinulong din ito sa isang madilim na basement at isang linggong hindi pinakain. Napansin na lamang ni Calista na tumutulo na ang kanyang mga luha. Kaya naman pala, napakatigas na ng puso mo. Sambit niya. Ngunit kailangan din siya ng kanyang mga kapatid. Kaya naman kinumuta na muna niya si Mateo bago siya lumabas ng silid. Habang binabaybay ni Calista ang daan palayo sa bahay ni Mateo, ay walang humpay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi pa tuluyang nakakalayo ng muli niyang lingunin ng bahay. May kung anong pumipigil sa kanya. Sa ngayon, nagdadalawang isip si Calista. Sobrang nalilito siya kung ano ba ang dapat na maging desisyon niya. Nabuo sa puso niya ang pagnanais na tulungan si Mateo upang makalimutan na nito ang masama nitong nakaraan. Ngunit kung babalik siya, ay hindi na siya makakalabas pang muli. Masakit ang ulo ni Mateo kinabukasan. Nagising siyang wala si Calista sa kanyang tabi. Sa sobrang kalasingan niya, ay hindi na niya alam kung tumakas na ba ito. At isa lang ang nasisiguro ni Mateo. Hindi magdadalawang isip si Calista na iwanan siya dahil demonyo ang tingin nito sa kanya. Lumabas siya ng silid. Pinuntahan niya ang dining at ang kusina. Pero wala talaga kahit anino ni Calista. Nakuyom ni Mateo ang kanyang kamao. Sa mga oras na ito, paniguradong nakalayo na si Calista kasama ang dalawa nitong kapatid. May nakita siyang gamot sa table at may notes pa ito galing sa dalaga. Pagak siyang natawa bago ito binasa. Naiiling na bumalik siya sa kanyang silid. Sino nga bang makakaintindi sa kanya? Bakit nga ba umasa siyang maiintindihan siya ni Calista? Kinamumuhian nga siya nito. Hinding-hindi ito maaawa sa kanya dahil matigas ang puso niya. Sanay naman na siyang mag-isa, hindi na ito bago sa kanya. Matapos maayos at madiligan ni Calista ang mga halaman sa labas, ay agad na siyang pumasok. Iniisip niyang tulog pa si Mateo dahil nga lasing na lasing ito kagabi. Ngunit maaga naman siyang naghanda ng almusal upang makainom na agad ito ng gamot. Dahil pawis ay nagdesisyon siyang maligo na muna. Pumasok siya sa kanilang silid ni Mateo at dumiretso sa shower room. Isang oras din siyang nagbabad bago siya natapos. Ngunit paglabas niya ng CR ay gising na pala si Mateo at gulat itong nakatingin sa kanya. Bakit parang multo ko sa paningin mo?
Takang tanong pa niya bago nagsimulang magbihis sa harapan nito. Wala nang dapat siyang itago kay Mateo dahil nakita na nito ang lahat. Bakit nandito ka pa? May pagkakataon kang... Pinutol niya ito sa sinasabi nito. Iyan talaga ang tanong mo sa akin? Kung aalis ako at kukunin ko ang mga kapatid ko, paniguradong mahihirapan lang sila at hindi ko na kaya pang makitang hirap na naman sila. Iyon ba talaga ang dahilan o may iba pa? Sabihin mo, Calista. Utos pa ni Mateo. Kinamumuhian pa rin kita kahit pa masakit ang pinagdaanan mo sa kamay ng parents mo. Hindi pa rin kita mapapatawad sa ginawa mong pagsasamantala sa akin. Seryosong sagot niya. Ngunit gusto kong tulungan ka kahit nagalit ako sa iyo, Mateo. Tinalikuran na siya nito. Gusto mo ba ng sabaw? Tanong pa niya kay Mateo. Maaari akong gumawa. Sino bang nagsabi na pwede mo akong kaawaan? Walang emosyong tanong nito. Hindi ko kailangan ng awa mo. Iba ang awa sa pagtulong, Mateo. Hindi na ito kumibo sa sinabi niya. Lunchtime na pero walang gana si Mateo na kumain. Kaya naman hindi niya ginalawang dinala ni Calista na pagkain sa silid. Hindi ito umalis at pinaparating nitong naiintindihan siya nito. Kaya naman nagugulo ang puso't isipan ni Mateo sa mga oras na ito. Ilang oras pa siyang nagmuni-muni lang hanggang sa napansin na lang niyang nalipasan na siya ng gutom. Kung papatayin mo ang sarili mo dahil lang sa nalaman ko na ang lahat, saksakin mo na lang ang sarili mo para biglaan na lang. Mariin siyang napapikit dahil sa sinabi ni Calista. Walang imik si Mateo buong araw dahil sa malalim niyang iniisip. Lumabas lang siya ng silid nang mapansin niyang dinner time na. Nakita niyang nakahain na ang pagkain. Pasimpleng hinanap niya si Calista. Palabas na sana siya nang makita niya itong nagpupunas ng luha papasok. Kaya agad siyang lumakad ng mabilis patungo sa dining area. Umiiyak na naman pala ito? Dahil ba nagsisisi itong hindi pa ito umalis kagabi nung may pagkakataon ito? May tinignan lang ako sa labas. Kanina ka pa ba? Kumain ka na. Nilagyan siya nito ng plato at kutsara. Busog pa ako. Ikaw na lang munang kumain. Gumaya ka after nating mag-dinner. May pupuntahan tayo. Utos niya kay Calista. Tumango lamang ito at hindi na nagsalita pa. Naisip lang ni Mateo na kuhanin na ang dalawa pa nitong kapatid. Sana lang ay hindi pagsisihan ni Mateo ang gagawin niya. Hindi na tinanong ni Calista kung saan babalak pumunta ni Mateo sa ganitong oras. Tahimik lang siya sa biyahe hanggang sa napansin niya kung saan patungo ang binabaybay nilang daan. Kinakabahan siya at pinipigilan ang kanyang emosyon. Ayaw niyang magsaya agad dahil baka mali lamang siya ng iniisip. Baka madadaanan lang nila ang bahay ng kanyang tiyahin at hindi naman talaga doon ang... Natigilan si Calista sa pag-iisip ng magsalita si Mateo. Ayaw kong magtagal ka. Bilin pa nito. Ibig sabihin sa mga kapatid nga talaga niya ang punta nila? Malakas ang tibok ng puso ni Calista dahil sa sobrang saya. Kung hindi nga lang nagmamaneho si Mateo, ay baka nayakap pa niya ito. Kahit hindi mo nadalhin lahat ng damit nila, basta bilisan mo lang dahil naaalibadbaran ako sa tiyahin mo. Wika pa nito na mas nakapagpagulat sa kanya. Maraming salamat, Mateo. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi mo alam kung gaano ako nangungulila sa kanila. Hindi ko alam kung anong gusto mong kapalit at bakit mo to ginagawa. Pero wala akong paki dahil handa akong gawin ng lahat basta makasama ko na sila. Hindi na sila matatakot. Utal-utal na salita ni Calista dahil sa labis na pag-iyak. Napailing si Mateo bago inabot ang tissue sa kanya. Punasan mo nga ang luha mo. Para kang bata dyan ng umangaw-ngaw. Huwag mong patuloyin ang sipon mo sa kotse ko. Ngunit mas lalo lamang siyang naiyak. Kaya napailing na lamang ito at hindi na siya pinansin pa. Agad na bumaba si Calista nang makarating sila sa bahay ng kanyang tiya. Inaasahan niyang tulog na si Gary at Gil. Pero laking gulat niya nang makitang hating gabi na, naglalaba ang mga ito at hirap na hirap. Halos madurog ang puso ni Calista. Sa pangihina niya ay kamuntik pa siyang matumba. Mabuti na lamang at nahawakan siya ni Mateo. Tingin mo ba, magugustuhan nila kung makikita kanilang ganyan? Kaya sila lumalaban dahil sa'yo. Hindi ko yata kayang harapin sila na hindi ako nasasaktan.
Mateo, ito ang dahilan kung bakit gabi-gabi hindi ako makatulog at makakain ng maayos dahil sa pag-aalala sa mga kapatid ko. Hindi siya nito sinagot at nag-iwas lang ito ng tingin. Tinapangan na ni Calista ang kanyang ekspresyon. Nilapitan niya ang mga ito bago nagsalita. Gabing-gabi na, nasa labas pa kayo? Gary, Gail, nandito na si ate. Hindi na kayo mahihirapan pa. Pigil na pigil si Calista na humagulhol. Ate? Hinang-hina si Gail habang si Gary ay napahagulhol na. Ate, sabi na nga ba't babalik ka eh? Ayaw kasing maniwala ni Gary, kaya sinabi niya na kailangan naming... Niyakap niya ang dalawa. Patawarin ninyo ako. Hinding-hindi na ulit mawawala si ate. Sasama na kayo sa akin at hindi na kayo mahihirapan pa. Kahit ano, handa akong gawin. Kahit buhay ko pa ang kapalit, maging maayos lang kayo. Si Tia, hindi kami pinapakain. Kailangan pa namin dumiskarte para lang may ipanglaman sa tiyan namin. Sumbong ni Gary. Shh, tahan na. Nandito na si ate. Ano bang ingay ang naririnig ko? Galit na sigaw ng tiyahin nila nang lumabas ito. Ngunit nagulat din ito nang makita siya. Paano kang nakabalik dito? Tumakas ka ba? Agad siya nitong hinawakan ng marahas sa braso. Ikaw na buwisit ka. Sabi ko pagsilbihan mo ang lalaking yun. Malaki ang utang natin sa kanila. Malaki ang utang natin? Pagak siyang tumawa. Utang mo lang ho. Kahit piso, wala akong kinuha sa 10 milyon na nilustay mo sa kasino. Buwisit kang matanda ka. Balik na sigaw ni Calista. Hindi na siya payag na maapi pa nito. Kaya naman agad niyang binawi ang braso niya at hinawakan ng dalawa niyang kapatid. Aalis na ho kami at hindi na kami babalik pa dahil mas gusto kong maghirap sa kamay ni Mateo. Mas kaya kong tiisin ang trato niya sa amin. Isang malakas na sampal ang ginawad nito sa kanya at balak pa sana siyang ingudngod nang magsalita na si Mateo na lumapit na pala sa kanila. Isa pang dampi mo ng kamay sa babaeng yan. Ibabaon ko sa sentido mo ang bala nito. Itinutok ni Mateo ang baril sa tiya niya. Wag! Bulong ni Calista. Hindi pa rin niya nais na mamatay ang kanyang tiyahin. Kahit pa napakasama nito sa kanila noon pa man, kahit nabubuhay ang mga magulang nila. Sabi ko sandali ka lang. Walang emosyong sabi pa nito bago inaya na sila. Takot na takot ang dalawa niyang kapatid, ngunit sumama pa rin ang mga ito. Napasulya pa si Mateo sa dalawa niyang kapatid at pinakita ang baril na hawak nito. Toy gun lang to, mukha lang makatotohanan. Tinakot ko lang naman ang bruha na yon. Talaga po, akala namin ay totoo na. Nakahinga ng maluwag si Gary. Hindi nga ito totoong baril. Ang totoo, hindi naman ako humahawak ng baril. Napangisi pa ito. Panakot ko lang to sa mga taong nahihibang na. Marami pa nga siyang hindi alam kay Mateo. Napailing siya bago bumaling kay Gary at Gail na inaantok na. Tulog na, gisingin ko na lang kayong dalawa kapag nasa bahay na tayo ni Mateo. Karga ni Mateo si Gary nang pumasok sila sa bahay. Hindi na kasi niya pinagising ang dalawa dahil baka sa mukha ng mga ito ang pagod. Inihiga ito ni Mateo sa silid nila. Sandali, sa kabila na lang silid. Hindi naman na sila kailangan bantayan sa pagtulog eh. Huwag kang maarte. Bukas na lang sila lumipat sa kabilang silid kapag nalinis mo na yon. Sa ngayon, alam kong sabik na sabik ka sa kanila. Now I know kung bakit gano'n na lang ang pag-aalala mo sa kanila. Sobrang bata pa nila para mahirapan ng sobra. Niyakap niya si Mateo. Alam kong wala kang obligasyon sa amin, pero maraming salamat na ibinukas mo ang puso mo na kahit para sa mga bata lang, kahit ano, handa akong gawin, Mateo. May kung anong nag-utos kay Mateo na hagan si Calista. Mapusok ang naging palitan nila ng halik at nakahawak na siya sa hinaharap nito nang huminto siya. Mariin siyang napapikit saglit bago tinalikuran na si Calista ng walang sabi at iniwan sa silid. Ano bang ginagawa niya? Bakit bigla na lang niya itong hinalikan? Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kinabukasan ay magaan ang pakiramdam ni Calista nang magising siya. Napangiti siya nang makitang pababa na ang magkapatid sa hagdan. Tapos na siyang maghanda ng almusal dahil alam niyang gutom ang dalawa at dinamihan na niya. Magandang umaga, ate. Bati ni Gail. Ate, ano pong ulam?
Nahihiya pa si Gary nang magtanong ito. Kahit ano na lang ate, gutom na gutom lang po talaga ako. Magsasalita na sana siya nang unahan siya ni Mateo. Gising na rin pala ito, halos kasunod lang ng dalawa. Kumain na tayo. Mamaya alis tayo. Ipapamili ko kayo ng damit at mga laruan. Agad niyang nilapitan si Mateo at binulungan. Hindi mo naman kailangan maging mabait. Kung naaalibadbaran ka sa kanila ay, paiiwasin ko silang isabay sa'yo. Shut up, Calista. Palagi mo na lang akong pinangungunahan. Naiiling na bulong nito. Let's go, buddy. Kumain na tayo. Napaawang na lang ang kanyang bibig sa inaasal ni Mateo ngayon. Gail, sumabay ka na sa amin ng kuya mo. Aya pa nito sa isa pa niyang kapatid. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng masaya niyang mga kapatid. Akala po talaga namin ay nahihirapan si ate dito, kuya. Sorry po, nag-isip kami ng masama. Agad na sinulya pa ni Calista ang kapatid niyang si Gary. Hindi ako mabait, buddy. Ang totoo, nahirapan. Agad niyang pinutol si Mateo sa dapat niya sasabihin nito. Ayos lang ako dito, Gary. Pasensya na't nag-alala pa kayong dalawa. Maayos ang trabaho ko dito at kayong inaalala ko. Napailing na lamang si Mateo bago pinagpatuloy na ang pagkain. Ayaw lang naman kasi niya na maging masama ito sa paningin ng mga kapatid niya. Naging mabuti naman ito kay Gil at Gary ngayon, kaya kahit papaano ay nabawasan na ang galit niya kay Mateo. Gary, dito ka na matutulog. Sinulya pa naman niya ang kanyang kapatid. Ikaw naman sa isang silid, naayos ko na kaya malinis na. Pero tuwing umaga o tuwing gagamitin ninyo, ay kayo magliligpit, malinaw ba? Hindi pwedeng maging palaasa dahil nakikitira lang tayo. May trabaho si ate dito at si Mateo. Amo ko siya. Igagalang ninyo si Mateo at huwag pasaway, naiintindihan ninyo? Pasasaan ba't makakaraos din tayo? Niyakap niya ang dalawa. Paniguradong masaya na si mama at papa na kahit papaano'y may katahimikan na ang buhay natin. Pinagbihis na muna niya ang dalawa bago siya nagtungo sa silid nila ni Mateo upang siya naman ang magpalit. Nakita niyang may kausap ito sa cellphone kaya tahimik lamang siya. Bukas na ako makakapasok. Ibinaba na rin ito ang tawag. Pinababalik ka na ba sa trabaho? Curious niyang tanong. What do you mean? Ako ang boss kaya? Hindi na niya ito pinatapos. Oo na. Nga pala, kapag pinaalis mo na kami at nakahanap na ako ng maayos na trabaho, paunti-unti ay babayaran kita, Mateo. Gusto mo bang paalisin ko kayo? Imbes na sumagot ay tanong din ang binalik nito. Wala sa akin ang sagot, Mateo. Ikaw ang may hawak sa buhay ko, kaya ikaw ang magdedesisyon. Napabilib mo ako sa totoo lang. Ngunit ayaw kong sanayin ang sarili ko na umasang may mananatili sa tabi ko. Lumabas na ito kaya napabuntong hininga na lamang si Calista. Sa nakikita niya ay may pag-aalinlangan pa rin si Mateo. Mahirap talaga na magtiwala sa kahit na sino, lalo na sa pinagdaanan nito. Ngunit hindi niya susukuan si Mateo hanggat hindi ito nakakalaya sa madilim nitong nakaraan. Huwag makulit at huwag ring turo ng turo. Kung ano lang ang bibilhin ni Mateo ayon lang, magpasalamat at maging grateful. Pabayaan mo ang mga bata. Baka may gusto ka rin, pumili ka na. Wika ni Mateo kay Calista nang lumapit siya dito. Kasalukuyang nasa isang mall sila para tumingin ng mga damit. Wala akong gusto, may mga damit pa naman. Mukhang bagay sa'yo to. Inabot niya ang isang sexy dress kay Calista. Napakunot ang noon nito, ngunit agad din namang kinuha. Gusto mo bang magsuot ako ng sexy dress para mamayang gabi? Ito yata ang intindi ni Calista kaya agad siyang napaiwas. It's up to you. Wala akong sinabi. Agad na depensa niya. Gets ko na. Natawa pa ito. Sige, bilhin mo sa akin to. Hindi na kita pipilitin sa pakikipagtalik, kaya wag mong isiping. Hindi siya nito pinatapos. Malamang, iniisip mo pa rin ang sinabi ko. Sumeryoso si Calista bago siya tinitigan. Galit ako sa ginagawa mong pagsasamantala sa sitwasyong wala akong choice at mahina ako. Pero sa mga ginagawa mo, kahit papaano, nawawala ang galit ko. Galit pa rin ako, Mateo. Aminado ko. Pero kung susubukan mong makihalubilo sa iba at lumaya sa madilim at masakit mong nakaraan, ay magiging masaya talaga ako para sa'yo. Natutuwa akong kahit papaano,
Kahit sa mga bata lang, nagiging iba ka. Hindi na ako magbabago, Calista. I'm here to help you. Nakangiti ito sa kanya. Kaya mo, napangungunahan ka lang ng takot. Siguro nga, pero mas magiging safe siya kung patuloy niyang ilalayo ang kanyang sarili. Hindi siya masasaktan at hindi rin siya matatakot na maiwan. Magsasalita pa sana si Calista nang may tumawag sa phone niya, kaya naman agad niya itong sinagot. Bakit na naman, Gordon? Hindi ko binigay ang number ko sa'yo para istorbohin mo lang ako. Inis niyang bungad. Bro, si Abby kasi, ginugulo ako dito eh. Iyak nang iyak dahil hindi mo daw siya pinapansin. Hibang pa rin talaga ang babaeng to sa'yo, no? Napasulyap siya kay Calista na narinig ang sinabi ni Gordon. Agad siyang lumayo. Gordon, wala akong panahon sa babaeng yan. Pwede ba, wag mo akong tatawagan kung walang kwenta lang din ang sasabihin mo? Busy ako. Wika pa niya. Busy daw pero kasama mo si Calista. Haha. Enjoy ka, bro. Lumalambot na ang baby boy ko. Minura niya si Gordon. Huwag mong hintayin na pag-untugin ko kayo ni Manong sa pagiging tsismoso ninyo. Bait-bait naman ang baby boy ko. Haha. Masaya ako na pinagbigyan mo ang hiling ni Calista na makasama mga kapatid niya. Hindi pa rin pala ganun katigas ang puso mo. Seryoso na ang boses nito. Alam ko ang mas matigas, lalo na sa gabi, pag naughty time nyo na ni Calista. Malakas itong tumawa. Napahilot siya sa sentido bago sumagot kay Gordon. Huwag kang magpapakita sa akin, Gordon. Banta niya. Gagalit agad ang bebe. Kalma lang, mas lalo akong maniniwala na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Sa ngayon kasi, mukhang si Junjun na lang ang tumitigas sa'yo, bro. Ibinaba na ni Gordon ang tawag, habang si Mateo naman ay sobrang nagtitimpi sa inis. Nakauwi na sila Calista at sobrang saya ng mga kapatid niya sa mga pinamili ni Mateo. Ngunit napansin niyang kanina pa ito walang imik. Pasensya ka na kung napagod ka dahil sa amin ng mga bata. Ito ang pasimple niyang wika kay Mateo. Ako naman ang nag-aya, Calista. Tanging sagot nito bago nagtungo na muna sa silid. Siya naman ay nag-asikaso na muna. Nag-lunch na sila sa labas, kaya dinner na lang ang iluluto niya para mamaya. Sa ngayon, inaayos na muna niya mga pinamili. Kinagabihan ay salo-salo silang kumain ng dinner. At matapos ang dinner, ay agad niyang pinaglinis ng katawan ng kanyang dalawang kapatid bago ito magpahinga. Habang siya ay nagligpit na muna sa kusina. Matapos ang pagliligpit, ay nagtungo na rin siya sa kanilang silid. Dinatnan niyang abala sa pagbabasa si Mateo. Naisipan niyang isuot ang sexy dress na gusto nito, kaya walang sabing nagpalit siya sa mismong harapan ni Mateo. Napasulyap ito sa kanya at nawala ang focus sa binabasa. Gusto ko lang isukat para malaman ko kung bagay ba sa akin. Sa tingin mo, bagay ba? Tanong pa ni Calista. Inilagay ni Mateo ang binabasa nitong libro sa side table bago umalis sa prenteng pagkakahiga sa kama at nilapitan siya. Sa ginagawa mo, natitempt lang ako. Mahinahong sambit nito habang nakatitig sa kanyang kabuuan. Gusto ko lang din gampanan at suklian ang mga ginagawa mo para sa mga kapatid ko. You don't have to do this. Nag-iwas ito ng tingin. Wala na akong balak na pahirapan ka pa. Tila nga lumalambot na si Mateo. Ngunit pansin din niyang umiiwas ito. Iniiwasan mo ba ako? Hindi mo naman kailangan. Hindi siya nito pinatapos. Mas makakabuti yun. It's for your own good, Calista. Sagot nito. Pahinga ka na. Bukas maaga akong aalis. Huwag ka na maghanda ng almusal para sa akin. Sa mga bata na lang. Napailing si Calista. Lumalambot na nga ito at maayos na ang trato sa kanya. Ngunit iniiwasan naman siya nito. Bakit ba naiinis siya na umiiwas ito? Umpisa naman wala siyang amor kay Mateo. Nauhulog na ba siya? O awa lang ang nararamdaman niya? Maagang umalis si Mateo. May meeting na naman kasi. Focus lang siya sa meeting hanggang matapos. Bumalik siya sa office na hindi namamalayang lunchtime na. Kung hindi pa sinabi ng sekretarya niya, ay hindi pa siya aawat sa pagtatrabaho. Ilang araw rin kasi siyang hindi nakapasok. Gusto lang niyang bawiin ang nasayang na araw. Sir, pasensya na sa istorbo, pero kasi may nais pong kumausap sa inyo. Sino? Takang tanong ni Mateo. Alejandro Ford daw po.
Agad niya itong pinayagan na pumasok. Nice to meet you. Naglahad ito ng kamay at agad naman niyang tinanggap. My name is Alejandro. Businessman din like you. But it's not about business kaya ako nandito. Napataas ang kanyang kilay. Bakit ka nandito? For Calista at sa dalawa pa niyang kapatid. Bakit? Nasabi sa akin ng tiyahin niya na nasa poder mo nga sila. So what? I'm here for them. May inilabas itong tseke. Here's the money and I'll take care of them. Maayos sila sa poder ko. And besides, I don't know you. Kaya wala kang mapapala sa pagpunta mo. Hindi ko sila ibibigay sa'yo. Oh yeah, you don't know me. Napangiti pa ito. Childhood best friend ko si Calista. Ngayon na lang uli ako nakauwi dito sa Pinas. At nang puntahan ko siya, nalaman kong pumanaw na ang kanyang mga magulang. Habang ang tiyahin niya ay ibinigay siya sa'yo. Dahil lang sa 10 milyon na utang nito na nilustay lang sa kasino. Do you think fair enough ang ginawa mo? Siningil mo ang taong hindi naman umutang sa'yo. Leave. Mariing wika ni Mateo habang nakaturo sa pinto palabas. I'll be back, Mateo. Hindi ko hahayaan na maging miserable ang buhay nila. Isipin mong mabuti to. Tinitigan siya ni Alejandro. Kukuhanin ko si Calista at ang dalawa niyang kapatid mula sa'yo. Umalis na ito at sa inis ni Mateo ay naibato niya ang mga gamit niya sa lamesa. Bakit bigla na lamang sumulpot ang lalaking yun? Baka na ba ito ng tiyahin ni Calista para makaganti? Agad na umuwi si Mateo dahil iniisip niyang baka dumiretso si Alejandro sa bahay niya at kuhanin na ang mga ito. Dinatnan niya nakikipagkwentuhan si Calista sa kapatid nito. Bakit biglaan naman yata ang uwi mo? Napakaaga pa para. Hindi niya ito pinatapos. Sumama ang pakiramdam ko. Palusot niya. May tao bang pumunta dito? Wala naman, bakit? Nothing. Akala ko may nagpunta. Sa silid na muna ako. Paalam pa niya bago iniwan ang mga ito. Nagtataka si Calista sa kinikilos ni Mateo. Kaya naman minabuti niyang sundan ito sa silid. May problema ba? Mahinahon niyang tanong. Iiwan mo ba ako? Napakunot ang kanyang noo. Bakit ba ganyan ka magtanong ngayon? Ano bang problema? Wala naman. Tanong lang since hindi naman ako mahigpit, Calista. You can leave anytime if you want. Hindi siya kumibo. Pansin niyang may iniisip si Mateo at gusto niya iyong alamin. Umalis ulit si Mateo, kaya mas nadagdagan ang pag-iisip niya. Habang si Mateo naman ay dumiretso sa kanyang kinakapatid na si Gordon. Napapadalas yata ang pagpunta mo rito. Ayaw mo? Balik tanong niya. Hindi naman. Akala ko lang kasi sasapakin mo ako dahil sa pang-aasar ko nitong nakaraan. Natawa pa ito. Parang iba ka yata ngayon. Umiiba ka na. Pansin pa nito. And it's bad, Gordon. Hindi dapat ako ganito, right? Nah, it's fine. Ibig sabihin, nagiging normal ka na ulit. Hindi ko maamin sa kanya na gusto ko na siyang kasama. Malutong na napamura si Gordon sa inamin ni Mateo. Malala nga ang tama mo. Sabi na may babaeng makakapagpabago sa pananaw mo. Gusto ko na siyang kasama. Yun palang, Gordon. Komportable na ako sa babaeng yun. Napailing si Gordon. Bro, bilang lalaki, ikaw ang magfa-first move, hindi ang babae, okay? But what if awa lang ang nararamdaman niya para sa akin? Sinabi ba niya na naaawa lang siya? Paano mo nalaman? Kapag hindi naman niya sinabi, huwag mong pangunahan. Kapag tama ka, Eddie, punta ka dito. Ubusin natin ang alak dito sa club. Napabuntong hininga na lamang si Mateo. Ate, hanggang kailan po tayo dito kay Kuya Mateo? Habang nagliligpit si Calista ay bigla na lamang siyang tinanong ni Gary. Gusto mo bang umalis na tayo? Hindi naman po, ate. Inisip ko lang po paano kami makakapagpatuloy ni Gil ng pag-aaral, ate. Dapat po kasi ay grade 6 na kami. Pero dahil ayaw ni Tia na mag-aral tayo, ay hindi na po kami nakapasok sa eskwela. Malungkot nitong sagot. Subukan kong pakiusapan si Kuya Mateo kung pwede ko na ba kayong i-enroll sa school. Hindi pa huli ang lahat para sa pag-aaral ninyo. Niyakap niya ang kanyang kapatid na si Gary. Ate, pabigat ba kami? Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na sumagot. Gary, hindi.
Bakit mo naman naitanong yan? Pansin ko lang na ikaw ang nahihirapan sa lahat, ate. Masaya akong ginagawa ko to para sa inyo. Walang pinagsisisihan si ate. Magsasalita pa sana si Calista nang may mag-doorbell. Kaya agad siyang nagtungo sa labas upang alamin kung sino ito. Sino ho sila? Magalang niyang tanong sa babaeng nasa labas. Agad na umiba ang aura. And who the hell are you? I'm here for Mateo. Hindi ako makakapayag na basta na lamang niya ako baliwalain. Wala si Mateo, nasa trabaho. Bigla siya nitong sinampal, dahilan para mag-iwan nito ng bakas sa kanyang pisngi. Ikaw ba ang bagong babae niya? Si Mateo ang makakasagot ng mga tanong mo. Pasensya na pero wala akong masasagot sa'yo. Tinalikuran niya ito, ngunit hinablot nito ang buhok niya. Nasasaktan ako. Talagang masasaktan kang buwisit ka. Ikaw pala. Kaya pala wala na siyang gana sa akin. Kaya pala ayaw na niya akong makasama. Dahil ikaw ang bago niyang... Natigilan ng babae nang bigla na lang dumating si Mateo at awatin nito. Marahas nitong hinawakan ng braso ng babae. Abby, what are you doing here? Ayaw mo akong kausapin kapag pumupunta ako sa kumpanya mo. Kaya naisipan kong puntahan ka dito. Pero itong malanding babaeng to ang madadatnan ko sa bahay mo? Mateo, kaya kitang mahalin nang higit pa sa pagmamahal na binibigay niya. Dinuro pa siya ni Abby. Umalis ka na, Abby. Alis. Agad siyang nilapitan ni Mateo. Pumasok na tayo. Aya pa nito. Sino ba ang haliparot na yan? None of your business, Abby. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo sinasabi kung sino siya. Iiwan ka rin yan, Mateo. Ako lang ang hindi kailanman mangiiwan sa'yo. Pumasok na sila sa loob. Buti na lamang at hindi na nakita ng mga kapatid niya ang nangyari. Sino ba si Abby? Bakit sobrang galit na galit siya sa akin? She's nothing to me. GF mo ba siya o naging ex mo ba? Wala kaming relasyon, Calista. Hindi na siya kumibo. Hinayaan na muna ni Calista na maglaro ang mga kapatid niya, habang siya'y nagtungo na sa kusina upang lapatan ng yelo ang namumulang pisngi niya. Calista, galit ka ba? Hindi ako galit, Mateo. Naiinis lang ako sa babaeng yun. Wala naman palang kayo, pero sobrang laki ng galit niya sa akin. Naiiling niyang sagot. Napansin ni Calista na iba ang aura ni Mateo ngayon. Para bang bigla itong naging active at masaya. Alam mo, kinakabahan ako sa kinikilos mo eh. Madalas kang walang kibo pero ngayon, para kang lutang na palaging nakangiti kapag nakatingin sa akin. Nothing. May naisip lang ako. Kasalukuyang nasa sala sila. Nanonood ng cartoons kasama ang dalawang bata. Share mo nga sa akin ang naisip mo. Baka mamaya pinagnanasahan mo na pala ako. Natatuwang bulong niya. Hindi naman ito rinig ng dalawang bata. Well, hindi ko itatanggi na may pagnanasa akong nararamdaman. But it's more than that. Napakunot ang noo ni Calista. Pinagsasabi mo? Kinikilig tuloy siya bigla kahit hindi naman dapat. Feeling ko lang kasi nagsiselos ka kanina dahil kay Abby. That's why you're pissed. Ang totoo ay nainis naman talaga siya dahil kay Abby. Pero siya nagsiselos? Natawa siya bago inisip ng mabuti. I mean, mas better kung magsiselos ka. Ibang ka na, no? Wala akong dahilan para magselos. Hindi naman tayo magjowa o mag-asawa. Hindi mo naman kailangan mahiya eh. Tinaasan niya ito ng kilay. Makulit ka rin eh, no? Hindi nga ako nagsiselos. Mas maganda nga siya at sexy. Eh ano naman, hindi naman maganda ang ugali. Kaya ikaw, kung mag-GF ka man, Mateo, magiging masaya ako. Sinabi ko na yan sa'yo. Pero wag naman sana si Abby. Request pa niya na kinatawa ni Mateo. Ngayon niya lang ito nakitang tumawa ng ganito. Kaya naman napangiti siya. Gusto mo akong mag-GF, but you don't like Abby. Ate, crush mo siguro si Kuya Mateo? Pang-asar ni Gary na nakisali na sa kanila. Uy, si ate namin, in love na. Segunda ni Gil. Yeah, feeling ko din gusto ko ng ate niyo eh. Iba talaga ang tingin sa akin eh. Dagdag na pang-asar ni Mateo. Napabuntong hininga siya bago iniwan na ang mga ito. Natatawa siyang naupo sa kama. Bakit ba parang may kuryente siyang nararamdaman? Ayaw niyang mahalata ni Mateo kaya umalis na muna siya. Ngunit sinundan pala siya nito.
Hey, is there a problem? Wala, masaya kung hindi mo na ako iniiwasan. Nakikipagbiruan ka na din. Komportable ka na talaga na kasama kami. Yeah, totoong komportable na ako. Sana lang ngayong inamin kong komportable na ako. Hindi ka na sana mailang at hindi ka na sana umalis. Nilapitan siya ni Mateo at hinapit ang kanyang bewang. Ang totoo, nagtitimpi ako at pinipigilan ko lang ang sarili ko. Pero hindi ko na kaya, Calista. Nakatitig lang si Calista kay Mateo at masuyo niyang hinahaplos ang buhok nito. Agad siya nitong ginawaran ng halik. Halik na lumalim na hanggang sa namalayan na lang nilang nakahiga na sila sa kama. Ngunit bago ituloy ni Mateo ang ginagawa nito, ay nagsalita muna ito. Sabihin mo lang kung ititigil ko, Calista. Ikaw na ang masusunod sa lahat simula ngayon. Tagasunod mo na lang ako. Ikaw na ang may hawak sa buhay ko. Kaya desisyon mo kung mananatili ka o aalis ka sa tabi ko. Ngumiti si Calista. Hindi ko alam, Mateo, kung ano bang relasyon ang meron tayo. Pero ipapaubaya ko na ang sarili ko sa'yo. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Ngunit mas agresibo na ang bawat isa. Ate, bakit po ang tagal mo sa kwarto? Kanina pa po natapos ang palabas. May inayos lang ako, pasensya na. Sagot ni Calista sa kanyang kapatid. Nilapitan siya ni Mateo at binulungan. Mamaya pala, dadalaw si Gordon. Ayos lang ba? Natawa siya sa tanong ni Mateo. Malamang, ayos lang. Bahay mo to. Bakit sa akin ka pa nagpapaalam? Sabi ko naman sa'yo, ikaw na ang masusunod sa lahat, hindi ba? At isa pa, bahay na ninyo ang bahay ko. Naku, ikaw talaga. Pinapamihasa mo kami. Hindi mo naman kailangan gawin to. Sapat na sa akin na masaya tayo kahit na wala pa tayong label. Hindi nakasagot si Mateo sa sinabi niya. Hindi kita pinipilit na manligaw. Wala akong balak na gawin yun. Basta kung ano lang nararamdaman mo, express mo lang, Mateo. Alam kong naninibago ka pa sa ganitong setup dahil sa nakaraan mo. Ngunit masaya talaga ako na hindi na ikaw yung Mateo na matigas ang puso sa lahat. Gabi na nang dumating si Gordon. Sinalubong ito ni Mateo sa labas pa lang dahil hindi na siya makapaghintay sa mga nais niyang itanong sa kanyang kinakapatid. Bro, anong meron at nakabantay ka sa akin dito? Miss na miss mo na ba ang pogi mong kinakapatid? Natatawang tanong pa nito na inirapan lang niya. Huwag ka munang pumasok. May itatanong pa kasi ako. Inakbayan niya si Gordon. Paano ba manligaw? Malakas itong napahalakhak. Hahaha, told you. Sabi ko na nga ba, at ako rin ang lalapitan mo, bebe bro. Pangaasar na sabi pa nito. So, official na bang nag-aminan kayong dalawa? O ikaw pa lang umaamin? Gordon, mutual pa lang kami. What do you mean? Hindi mo ba sinasabing in love ka na sa kanya? And you can't live without her? Bro, what are you doing? Ang hina mo naman. Mauunahan ka pa ni Alejandro eh. Kapag kumilos ang isang yon, patay ka talaga. Kaya binaba ko na ang pride ko, hindi ba? Dahil ayaw kong magsisi sa huli. Ayaw kong maagaw niya sa akin si Calista. At ayaw kong kuhanin niya pati mga bata. Masaya na kami. Relasyon na lang namin ang hindi namin masyadong ma-figure out. Ngunit papunta na kami doon. Kaya nga kailangan kong mag-first move gaya ng sinabi mo. That's my bebe bro. So here's my tip, brother. Nag-usap muna silang dalawa ni Gordon bago niya ito pinapasok sa bahay. Nakahain naman na si Calista ng pagkain na pagsasaluhan nilang lahat. Gordon, salamat naman at nadalaw mo si Mateo. Kung wala namang kailangan yan, hindi naman ako yan papapuntahin dito eh. Sinamaan niya ng tingin si Gordon dahil hindi alam ni Calista na pinapunta lamang niya si Gordon. Ang buong akala kasi nito ay si Gordon mismo ang may gustong bumisita. Joke lang. Oo naman. Anytime dumadalaw ako dito. Tsaka miss ko na ang baby bro ko eh. Tignan mo nga, Calista, ang epekto mo sa... Tinapakan ni Mateo ang paa ni Gordon dahil katabi lang naman niya ito, habang si Calista ay katabi ang dalawa nitong kapatid. Kinabukasan ay nagsabi si Mateo na hindi na muna siya makakapasok sa trabaho dahil may mga plano siya para sa araw na ito. Nais niyang magkaroon ng quality time kay Calista at nais niyang gawin ang mga tips na sinabi ni Gordon sa kanya. Kanina ka palit sa trabaho, Mateo. Wala ka bang balak pumasok?
Takang tanong ni Calista nang makita siyang busy sa pagkalikot sa kanyang cellphone. Inutusan kasi niya ang kanyang sekretarya na magpa-reserve ng isang magandang venue para sa kanilang dalawa ni Calista. Wala namang meeting, tsaka wala talaga akong ganang pumasok today. Don't worry, kaya ko namang bawiin ang mga hindi ko pinapasok. Sagot niya. Pero hindi naman porket boss ka, ay maaring hindi ka na pumasok palagi o kung nais mo lang pumasok. Oo naman, may iba lang rin kasi akong gagawin today, so hindi na muna ako pumasok. Tumango na lamang ito. Sige, sa sala na muna ako. Magpupunas ako ng mga kasangkapan. Paalam nito bago na pinayagan naman siya. Basta wag ka lang magpagod, Calista. Pahabol na bilin pa niya. Ngumiti ito bago tumango. Tinuloy ni Mateo ang pag-contact sa sekretarya niya kung nakahanap na ba ito. Habang si Gordon naman ay pinakiusapan niya na magbantay muna sa dalawang bata mamayang gabi upang maging kampante si Calista na hindi maiiwan na walang kasama si Gary at Gil. Bebe bro, iba talaga ang amats natin ah. Ang effort mo na kumpara noon na para kang bato sa sobrang tigas ng puso mo. I can't imagine na darating ka rin sa sitwasyon na magiging masaya ka. Yeah, me too. Hindi ko naisip na maaari ako makaranas ng ganitong saya. Minulat ni Calista ang isip ko at inalis niya ang takot ko. I'm so proud of you, bro. Naikwento ko kila mommy and daddy na may nag-aalaga na nga sa'yo at nagpapasaya. And guess what? What? They want to meet Calista. Masaya sila, bro. Sobrang saya. Daig pang nanalo sa loto. Nagsiselos na nga ako kasi parang mas masaya pa sila para sa'yo kaysa sa akin na naging mabuti at successful na anak nila. Mas better naman kasi ako, kaya hindi ko sila masisisi. Pangaasar na sagot ni Mateo habang natatawa. Sama mo, dapat pala hindi na kita tinulungan kay Calista. Hinayaan sana kitang mga mote, paano malaman kung paano manligaw. Tinawanan lang niya si Gordon. Maiba tayo, musta naman pala si Alejandro na childhood friend ni Calista. Sinabi mo na ba kay Calista? Sinabihan na kita na ipaalam mo sa kanya dahil karapatan niya yun, Mateo. Ayaw ko lang na maging dahilan pa si Alejandro sa pagkawala ng tiwala ni Calista sa'yo. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin, Gordon. Gusto kong maging selfish. Pakiramdam ko kasi mawawala siya sa akin. What if sumama siya kay Alejandro? Bro, she has the right to decide. Huwag mo naman ikulong si Calista sa'yo. Hayaan mo siyang maging malaya. Hindi mo dapat dinidiktahan ang buhay ni Calista. Don't be afraid, bro. Because kung talagang kayo ang nakatadhana, walang magbabago kahit na may umepal pang ibang tao sa buhay ni Calista. Ito ang payo ni Gordon sa kanya, na ikinabuntong hininga na lamang niya. Sir, ready na po ang lahat. Ito ang bungad ng kanyang sekretarya, kaya agad siyang natuwa. Sige, mauuna na ako dyan para maibilin ko na ang mga orderin. Sige po, sir. Agad siyang nagbihis. Ang akala ni Calista ay may meeting siya kaya bihis na bihis siya. Ngunit hindi nito alam na may surprise siya para sa dalaga. Mag-ayos ka mamaya. Susunduin ka ni Manong. Don't worry about Gary and Gil. Pupuntahan sila ni Gordon dito bago ka umalis, kaya may kasama sila. See you later. Hinagkan niya ito bago nagpaalam na. Ngunit nais talagang malaman ni Calista kung bakit aalis siya mamaya. Kaya hanggang sa labas ay sinundan siya nito at pilit na nagtatanong. Ano ba kasing meron? May nililihim ka ba sa akin? Sige na, sabihin mo na ngayon, Mateo. See you later, pasaway na babae. Natatuwang sabi pa niya, kaya napasimangot na lamang si Calista. Hindi napilit ni Calista si Mateo na sabihin kung anong gagawin mamaya o kung saan siya pupunta at kailangan niyang mag-ayos. Ilang oras pa ay dumating na si Gordon. Nakaayos naman na siya. Ito na lang talaga ang hinihintay niya. Late na ba ako? Sorry, Calista. Na-traffic kasi ako Napakamot pa ito sa batok. Patay ako kay Mateo neto. Hindi, maaga pa. At huwag kang mag-alala, ako ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Sagot niya bago bumaling sa dalawa niyang kapatid. Gary at Gil, maging mabait at huwag pasaway kay Kuya Gordon. Naiintindihan ba? Tumango naman ang dalawa. Enjoy ka, Calista. Hindi ko pwedeng sabihin Baka hindi na ako magising bukas kapag sinira ko ang surprise ni Mateo. Masaya ako para sa inyong dalawa.
Ngumiti na lamang siya bago lumabas na. Ngunit pasakay pa lamang siya sa kotse nang may lalaking tumawag sa kanya. Kaya naman agad siyang napalingon. Laking nangingilid pa ang luha habang nakatitig sa kanya. Sino ka at bakit mo ako kilala? Ang tagal na kalista. Ang tagal na kalista. Pero hindi pa rin nagbago ang ganda mo at ang malambing mong boses. Hindi mo ba ako nakikilala? Sinuri ito ni Kalista. Nanlaki ang mata niya nang makilala ito. Ngunit nagdadalawang isip pa rin siya. Alejandro? Ako nga, Kalista. Sagot nito. Agad silang nagyakap. Paano mo ako nahanap? Akala ko nasa US ka na for good. Elementary tayo nung umalis kayo. Pwede bang hindi ako umuwi? Natagalan lang ako, Kalista. Pero ngayong nandito na ako, hindi na kayo mahihirapan. Nalaman kong ibinigay ka ng tiyahin mo sa lalaking bilyonaryo bilang kapalit sa nilustay nitong pera sa sugal. Kaya galit na galit ako sa tiya mo, Kalista, at agad kong inalam kung saan kita matatagpuan. May mga inayos akong kontrata na papipirmahan ko kay Mateo para hayaan na niya kayong makalaya. Pero Alejandro, hindi siya nito pinatapos. Kaibigan mo ko, kaya ayaw kong nahihirapan ka. Sana noon pa ako umuwi para hindi na ninyo naranasan ito, Kalista. Kalista, tumatawag si Mateo. Natigilan si Gordon at nagulat nang makita ang lalaking kausap niya. Patay. Wika pa nito. Pakisabi sa kaibigan mo na kahit itago pa niya si Kalista sa akin, ay magagawa ko pa rin silang mahanap. Napakunot ang noo ni Kalista. Ano bang hindi niya alam? Gordon, ano bang hindi ko alam? May nililihim ba si Mateo? Takang tanong ni Kalista. Kasi Kalista, si Mateo ang dapat magpaliwanag sa'yo, hindi ako. Napatango siya bago hinarap si Alejandro. Sumama na kayo sa akin, Kalista. Ilalayo ko kayo at hindi na kayo mahihirapan pa. Bilang kaibigan mo, nais lang kitang protektahan. Nangako ako sa'yo noon na hinding-hindi kita pababayaan. Ate, sino po ang kausap mo? Takang tanong ni Gary. Gordon, pwede bang makisuyo na muna? Pakipasok na sa loob ang mga bata. Mag-uusap lang kami ni Alejandro. Huwag mo ring sabihin kay Mateo ang nalaman ko. Pakiusap niya na tinanguan naman ni Gordon. So, sasama na ba kayo, Kalista? Salamat, Alejandro, sa pag-aalala mo sa akin at sa mga kapatid ko. Salamat kasi kahit ang tagal na, di mo pa rin ako nakalimutan. Ikaw pa rin talaga ang childhood best friend ko at sobrang miss na kita. Hinawakan niya ang kamay nito. Kaya lang, maayos na ang buhay namin. Naging maayos. Oo, nahirapan ako. Sobrang hirap talaga. Tipong gusto kong sumuko na lang. Akala ko nga kamatayan na lang ang tatapos sa mga paghihirap ko eh. Kaya lang, nakilala ko si Mateo. Siguro nakatadhana na rin na makilala ko siya. Aminado akong hindi siya perpekto at hindi naging maganda ang unang araw ko sa bahay na ito. Ngunit iba na ang sitwasyon namin ngayon. Hindi ko na siya kayang iwan at napamahal na rin ang mga bata sa kanya. Dahil kay Mateo, nakawala kami sa pagmamalupit ng tiyahin namin. Pero hindi niya sinabi sa iyo ang totoo. Hindi niya hinayaang malaman mo na bumalik na ako para kuhanin kayo dahil ayaw kong hinahawakan ng kahit na sino ang buhay mo. Sabihin na nating mali nga siya sa part na yon na hindi niya sinabi sa akin, pero hindi ko pa rin iiwan si Mateo. Mahal ko siya, Alejandro. Napamahal na siya sa amin. Hindi ko hahayaan na maramdaman ulit niyang maiwan mag-isa. Nais kong maging permanente sa buhay niya. Mahal kita bilang kaibigan, alam mo yan. Kaya nga natutuwa akong sa tagal ng panahon, naalala mo pa rin pala ako. Napabuntong hininga ito. Bakit naman kita kakalimutan? Kaibigan kita. Walang makakapalit sa'yo, Kalista. Gusto ko lang naman na mapabuti ka at ang mga kapatid mo. Pero wala akong masamang intensyon. Iginagalang ko ang desisyon mo at suportado kita. Huwag ka lamang niyang sasaktan dahil hindi ako magdadalawang isip na kuhanin ka at ilayo sa lalaking yon. Ngumiti siya at niyakap si Alejandro. Salamat pero kailangan ko munang umalis dahil hinihintay na ako ni Mateo sa mga oras na to. Ako na ang maghahatid sa iyo patungo sa kanya. Pumayag naman siya. Natanaw niya si Mateo na matamlay ang ekspresyon habang nakaupo. Walang tao na nasa venue kundi mga staffs lang. Agad itong napatayo nang makita siyang kasama si Alejandro. Kaya pala natagalan ka.
Mahinahong sabi nito. Sa kotse na lang muna ako, Calista. Paalam ni Alejandro bago sila nito iniwan. Nainip ka, alam ko. Pero nandito naman na ako. Palagay ko, alam mo na ang nilihim ko. Gusto mo bang magpaliwanag? Tanong ni Calista habang masuyong nakatitig kay Mateo. Titig na titig lang si Calista kay Mateo dahil hinihintay niya ang paliwanag nito. Gustong-gusto niyang marinig ang paliwanag ni Mateo para hindi na siya mag-isip pa ng kung ano-ano. Fine. Napabuntong hininga pa ito. Totoo ang mga pinakita at pinaramdam ko sa iyo, Calista. At maging trato ko sa mga kapatid mo ay totoo. Walang napilitan o sama ng loob. I love taking care of you. Hinaplos ni Mateo ang kanyang muka. Alam kong hindi makatarungan ang ginawa ko sa iyo nung una. Pinahirapan, pinasama ko ang loob mo at sinaktan kita. At ang pinakapinagsisihan kong katangahan na ginawa ko ay ang sapilitang kuhanin ng kainosentehan mo, Calista. Ang totoo, tinatanong ko ang sarili ko simula nang maging maayos tayo. Deserve ko ba talagang mahalin? Deserve ko bang mapatawad mo? Hindi ako naging mabuti sa kahit na kanino. Until you came. Ikaw lang ang nagpabago sa pananaw ko. Tama ka nga. Hindi ko dapat kinukulong ang sarili ko sa nakaraan. At tama si Gordon na ang pagpapatawad ang susi para makalaya ako sa madilim na nakaraan ko. Lahat naman kayo tama eh. Ako lang tong napakatigas ng ulo. Eh di sana hindi na ako naging malupit sa kahit na kanino. At wala na sana akong nasaktan. Nakikinig lang si Calista. Hindi naman talaga ako takot na masanay na may taong nasa tabi ko. Ang kinakatakot ko lang naman ay maiwan na naman akong mag-isa. Kaya nga hindi ko sinabi sa iyo na gusto kang kuhanin ni Alejandro. Dahil kung iiwan mo ako ngayon, hindi ko na alam kung paano pa muling makakayanang mabuhay at maging matapang. Hindi ko alam kung paano magagawang mabuo ulit ang sarili ko. Umaagos na ang luha ni Calista habang si Mateo ay nangingilid na rin ng mga luha. Maiintindihan ko kung iiwan mo na ako. Wala naman kasing nanatili sa akin. Dapat masanay na ako. Dapat. Pinutol ni Calista si Mateo. Tingin mo talaga iiwan kita? Bakit ba inisip mo agad na iiwan kita? Ang dami kong pagkakataon, Mateo. Pero pinili kong manatili dahil hindi ko kaya. Hindi ko na kayang mawala ka sa tabi ko. Hindi kaya ng puso kong maranasan mo na namang maging mag-isa. Dahil ba sa awa, Calista? Agad siyang sumagot. No, kung ngayon ang tinutukoy mo ay hindi awa ang dahilan, Mateo. Pero nung una ay pinilit kong intindihin ka dahil nalaman ko ang pinagdaanan mo sa malupit mong mga magulang. Hindi makatarungan ang mga ginawa nila sa'yo. Ngunit kung ngayon mo ako tatanungin kung awa lang ba, Mateo? Tumulo na ang mga luha ni Mateo habang titig na titig sa kanya. Mahal kita, Mateo. Mahal na mahal. Ako ba, mahal mo ko? Isang sagot lang, Mateo. Napahagulhol na si Mateo, kaya agad niya itong niyakap. Nadudurog ang puso ni Calista na makita itong ganito. Sobrang takot na takot akong iwan mo ko, Calista. Hinihintay ko lang ang pagkakataon na to na masabi ko sa'yo na mahal na mahal kita. Nakampante na ang puso ni Calista sa narinig. Hawak kamay sila ang pumasok sa bahay, habang si Alejandro naman ay nagpaalam na sa kanya at dadalaw na lamang ito sa ibang araw. Gulat si Gordon nang makita silang hawak pa rin ang kamay ng isa't isa, kahit na may naging maliit na problema kanina lang. Sabi na nga ba, at kayo rin ang para sa isa't isa. Kinikilig pa ito. Grabe din talaga yung kaba ko nung pumunta si Alejandro dito. Akala ko mabubroken na ang aking baby bro. Napangiti si Calista bago sumagot. Hindi naman makitid ang utak ko. At isa pa, mahal ko si Mateo. Kaya uunahin ko munang pakinggan siya bago ang iba. Nagawa ko siyang pagtiisan noon. Bakit naman ako biglang susuko? Oo nga naman. Napatango pa si Gordon. Swerte talaga ni baby bro sa'yo, Calista. Napaka maintindihin mo na, mabait pa. Bumaling ito kay Mateo. Alagaan mo sila, bro. Salamat din sa'yo, bro. Kasi lagi kang nakaalalay sa akin noon pa man. Kahit na hindi rin maganda ang attitude ko sa'yo. Walang problema, basta masaya ka. Nga pala, invited ba ako sa kasal? Natatawang tanong pa nito. Excited na kasi ako eh. Tsaka sila mom and dad. Malamang mas masaya pa yun kapag nalaman nilang hindi ka na mag-isa, bro. Hindi na ako magiging mag-isa ulit, Gordon.
Sagot ni Mateo bago bumaling kay Calista. Sa ngayon, ayaw kong i-pressure si Calista sa kasal, kaya mag-e-enjoy muna kami. Right, this is your night guys, kaya naman mauuna na ako. Mahimbing na ang tulog ng bata, kaya makakapag-enjoy din kayo tonight. Pilyo ang ngiting ibinigay ni Gordon sa kanilang dalawa. Loko ka talaga. Naiiling na wika ni Mateo. Thanks Gordon, mauna na muna ako sa silid Mateo. Magpapalit pa kasi ako eh. Paalam pa niya sa dalawa bago iniwan na ang mga ito. Bro, uulitin ko lang na masaya ako para sa'yo. Itatanong ko lang din kung napatawad mo na ba ang parents mo. Saglit na natahimik sa Mateo bago sumagot. Akala mo siguro wala lang sa akin ang mga sinasabi mo, no? Gordon, kapatid na kita at palihim kong itinatatak sa isipan ko ang mga payo mo. Tama ka. Napagpapatawad ang susi. Kaya naman, oo Gordon, hindi na namin maibabalik ang dati. Pero sa puso ko, minahal ko pa rin sila bilang mga magulang ko. At pinapatawad ko na sila kahit hindi sila humingi ng tawad sa akin. Ganyan nga bro. Niyakap siya ni Gordon. Kampante na ako at hindi na ako mag-aalala para sa'yo. Sana maayos mo agad ang kasal ninyo ni Calista. Nagpaalam na si Gordon sa kanya. Hinatid niya ito ng tingin at pag-alis nito ay pumasok na rin siya at nagtungo na sa kanilang silid. Tumabi siya kay Calista. Napaka-supportive din talaga ni Gordon sa'yo. Napangiti siya bago sumagot. Sobra. Pang-asar lang yung taong yon. Pero naging mabuting kapatid at kaibigan siya sa akin. Maging ang parents niya, naging pamilya ko na rin. Ako lang ang lumayo sa kanila, pero nakasuporta pa rin sila sa akin. And I'm so thankful to them. Pahinga ka na. Mahaba ang naging araw na to. Ngunit worth it naman lahat ng nangyari. Bukas, gigising tayong dalawang walang inaalala at masaya lang. Hinagkan siya ni Calista sa forehead. Niyakap na lamang niya ito bago bumulong. I finally found my home. Ikinasal si Calista at Mateo. Ilang buwan lang ang nakaraan. Sa tulong ng pamilya ni Gordon, ay naging maayos ang kanilang kasal. Habang ang dalawang kapatid ni Calista ay nakabalik na sa pag-aaral at nasa pangangalaga na nilang dalawang mag-asawa. Ipinangako ni Mateo na hindi mawawalay sa kanya ang kanyang dalawang kapatid at hindi rin ito problema sa kanilang mag-asawa. Samantalang ang tiyahin ni Calista ay tuluyang nakulong dahil hindi lang sa sugal na lulong ang kanyang tiya, kundi sa pinagbabawal na gamot din. Nalulungkot si Calista na ito ang piniling landas ng kanyang tiyahin. Ngunit wala na siyang magagawa. Kahit nagaano pa ang naging kasalanan nito sa kanilang magkakapatid, ay nangibabaw pa rin ang pagmamahal ni Calista. Kaya naman napatawad na niya ito. Sa ngayon, napakasaya na ng buhay nila ni Mateo. Ilang taon pa ang lumipas. Tito Gary, where's Mama? Agad na nagpakita si Calista nang marinig niya ang tanong ng kanyang anak na si Heaven. I'm here anak, why? Kanina pa po kasi kita hindi nakikita. Ate Heaven, ikaw laging hinahanap niyan. Paano naman ako? Tanong ni Mateo nang bigla itong sumulpot. Mama's girl si Heaven, wawa naman si Papa. Pakunwaring nagsiselos pa si Mateo. Kuya, sundan na kasi ninyo si Heaven para boy naman. Sabat ni Gary. Agad itong sinamaan ang tingin ni Calista. Ikaw Gary, porket nagbibinata ka na ay pwede ka nang gumanyan-ganyan. Sinasabi ko sa iyo Gary, pag-aaral muna. Ikaw naman love, pinapagalitan mo pa si Gary. Si Gary lalaki yan, kaya hindi nakapagtataka kung mag-GF siya. Basta ba hindi niya pababayaan ang pag-aaral. Kumindat pa si Mateo sa kanyang kapatid. Ayan, ganyan kasi ang ginagawa mo, kaya namimihasa si Gary. Sa akin, hindi uubrang pormahan mo Gary. Pag-aaral muna bago kung ano-ano. Binabantayan ka ni Mama at Papa mula sa taas, umayos ka. Si ate naman, dinamay pa si Mama at Papa. Oo, pag-aaral muna po. Good, mas mabuti nang naiintindihan mong hindi ka dapat umasa palagi. Dapat maging independent ka. Mama, don't away Tito Gary. Lumambot ang ekspresyon ni Calista. Hindi ko inaaway ang tito mo, pinagsasabihan lang ni Mama. Halika na Heaven, play tayo. Aya ni Gary sa anak niya. Kaya naman sila nalang dalawa ni Mateo ang naiwan. Tinaasan niya ito ng kilay,
dahil mapang-akit na naman ang tingin nito sa kanya. Ano na naman, Mateo? Madalang na din, love, nung nagloving-loving tayo sa kama eh. Napakamot pa ito sa batok. Naisip ko lang na baka oras na para masundan na si Heaven. Ikaw talaga? Hinaplos niya ang buhok nito. Mamayang gabi na lang kapag tulog na sila. Bulong pa niya. Masayang-masaya naman ang kanyang asawa. Sa pagsasama nila ay hindi pa rin nawawala ang excitement at kilig. Patunay na kahit ilang taon na ang lumipas o kahit may anak na sila, ay hindi nagbago ang pagtingin nila sa isa't isa. Nadagdagan palalo ang pagmamahal nila. Kaya naman palaging ipinagdarasal ni Calista na maging maayos at healthy lamang ang kanilang pamilya ay sapat na sa kanya. Wala ring makakatibag sa pagsasama nilang mag-asawa dahil malaki ang kanilang tiwala sa isa't isa.